Kamusta muna kayo diyan sa Russia matapos itong 8.8 matinding lindol ito na naramdaman diyan sa Opo, Kamchatka region? totoo po, no. Dito po sa Moscow, no, hindi naman po namin naramdaman yung lindol po, no. Ang Kamchatka po kasi ay around 4,200 miles away from Moscow. So, kung pwede ko po ipakita yung mapa kasi alam ko Yes. po na maraming kababayan Yes. natin sa Mhm. Pilipinas ang nag-alala sa Mhm. kanilang mga kamag-anak, and most of our Filipinos here are actually in Moscow. So, eto po ang Moscow, no? Mhm. Andito po ang Moscow. Mhm. Ang Kamchatka po ay nandito sa part na ito. Nasa eastern part po ito, no? Ito po Malayo. ang Mhm. Kamchatka, Mhm. no? Mhm. Malayo pala. It's very far away. And, alam niyo naman po ang Russia ay malawak na bansa. Mhm. And Moscow po is, 5 hours. Philippines is 5 hours ahead sa Moscow. Mhm. And Kamchatka is actually 9 hours po ahead sa Moscow. Ibig sabihin po nito, mas far east pa po ang Kamchatka. At kung tutuusan ay mas malapit pa po ito sa Pilipinas kumpara sa Moscow. Mhm. Ang 8.8 na magnitude po ng lindol ay nakaapekto po sa Kamchatka, no, doon sa lugar. Mhm. Although ang nabalitaan po namin ay naapektuhan lang naman ng konti ang ilang mga building. Ang pinaka naapektuhan ay isang kindergarten building. Mhm. Naapektuhan din po ang kanilang mobile communication, and nagkaroon ng power outages. But as far as we know po na naibalik na rin naman po ang mobile communication as well ang kuryente doon po sa lugar. Mhm. Mhm. Ang naapektuhan po dito ay yung capital, yung ng Kamchatka, ang Petropavlovsk-Kamchatsky. At Mhm. kasi around 119 to 149 kilometers from its shore yung naging pagyanig po, yung naging lindol, no? Dahil po dito, katulad ng inyong nabanggit, nagkaroon ng mga tsunami warnings. Nagkaroon ng waves na nakaapekto rin po sa mga malalapit po na lugar ng Russia. Isa po sa mga naapektuhan ay ang nasa baba po nito, ang Sakhalin. No, Mhm. nandito po ang Sakhalin natin, Sakhalin at Vladivostok, no, dun sa eastern part po. Pagdating naman po sa mga Pilipinong naapektuhan po, no, ako po rin kasi ang consular section head ng embahada. Mhm. Base po sa datos na meron po kami, sa Kamchatka po ay wala po kaming hawak na record of any Filipinos na nakatira sa Kamchatka. Although kanina pong gabi, no, dahil nga po kami ay naglabas ng abiso through the embassy social media accounts patungkol sa pag-iingat sa mga tao na nandun po sa Kamchatka at kalapit na lugar. Sinabi po sa amin na meron daw silang alam na mga isa o dalawang Pilipino na nandoon, pero hanggang sa ngayon po ay wala pong kumukontak sa embahada. Okay. Kahit isa pong Pilipino sa Kamchatka. Pagdating naman po sa malapit-malapit na area kung saan nagkaroon din ng flooding sa Sakhalin, kami po ay kumontak sa 7 katao. Base po kasi sa aming record, from 2021 to 2020, start ng 2025, meron po kaming naka-encounter na 7 Filipinos na maaaring nandun sa Sakhalin. Mhm. Ngunit wala po kaming natatanggap pang response as of now, which means na hindi kasi, alam, ang mga Pilipino kasi at ibang tayo naman ay palipat-lipat ng lugar o Mhm. baka nakauwi na. So, Mhm. base rin naman po sa sinabi ng Russian government, no fatalities, wala pong namatay. Mhm. Wala rin pong major injuries na natanggap ang kahit isa sa mga nandun sa lugar. Although may mga minor injuries lang po ang nai-report po. It's amazing at ika nga amazing at very thankful tayo sa lakas na 8.8 Consul Leslie 8.8 Correct po. 8.8. walang nasawi ano po Wala medyo po, wala walang pong nasawi. nasawi. Wala po. Bakit kaya Mhm. dahil ba sa yung lugar ng Kamchatka region is what in open area, vast field ng open area? Ito pa dahil nasa shore, tsaka actually dyan yung July 20, nagkaroon din ng lindol po dito. Yung parang Mm. tinatawag nilang foreshock. Mm. There's a 7.4 magnitude nung July 20 po doon sa Kamchatka. So they were able to prepare for the main shock, Mhm. yung 8.8. So nagpalikas na rin sila naman ng mga tao after that 7.4 magnitude nung July 20, no? Mhm. Mhm. So ang ibig sabihin po nito, nakapaghanda po ang Kamchatka, yung gobyerno ng Kamchatka at Russia, para po mailikas po yung mga nasa delikadong lugar. Alright. So liwanagin ko lamang po, Consul Leslie, just to confirm this.
meron tayong sinusubaybayan na mga Pilipino na maaring nandoon sa mga lugar na nabanggit ninyo. Ano po? Kaya lang, you tried to reach out to them, kaya lang wala pa kayong response na nakukuha sa kanila. Tama po ba yon? Opo, correct po, ano. Mhm. Yung po yung base po dun sa records namin kasi we have to check, of course, all of our records just to make sure na na-account natin lahat ng mga Pilipino na naandon. Pero yun nga, sanay na rin syempre tayo na palipat-lipat o kaya nakauwi na rin yung mga Pilipino na naandon. So Mhm. far po, wala pa naman talaga kaming natatanggap na kahit anong abiso sa patungkol po sa mga Pilipino na maaring naandoon sa Sakhalin o kaya po kung meron man sa Kamchatka. Nakikipagtulungan din po kami, syempre, nagpapasalamat po kami sa Filipino community dito sa Russia na tumutulong din po sa amin, no, upang magbigay ng mga information. Pero yun nga po, sa ngayon po ay wala pa pong nare-report na Filipino affected by the earthquake. That's good. Pero ang Russia po ay nag-declare ng state of emergency, Consul Leslie. Dun lang po sa Kamchatka, sir. Dun po sa Kamchatka lamang. Okay, sa Apa, Kamchatka. nag-declare ng state of emergency. Alright. And of course, patuloy naman po ang pagkikipag-ugnayan sa inyo ng Department of Foreign Affairs just in case for any updates tungkol dito sa mga kababayan natin. You tried to reach out to para po ika nga sa additional information na kakailanganin. Opo, totoo po yan. Ang lahat po ng impormasyon na ito ay nabalita at na-report na po ng Embahada sa Department of Foreign Affairs. Kami po ay natutuwa at ika nga po nagpapasalamat din sa Pume Kapal na hindi kayo direktang naapektuhan, lalo na yung ating mga kababayan, mga Pilipino na nandiyan dyan ngayon. Opo. Pero ilan ba ang nagtatrabaho, Filipinos living and working sa Russia ngayon? Opo. Ang figures namin as of December 2024 is around 50,000 po ang nasa Russia and concentrated po sa Moscow and then next po is sa St. Petersburg but most of the Filipinos are in Moscow po talaga.